ng mga otoridad ang dalawa pang suspect sa pamaril sa palengke ng Pasig noong Sabado na ikinamatay ng 3 tao. Ang dalawa sa mga suspect, parehong pulis. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Higit 24 oras makaraan ng madugong insidente ng pamaril sa Pasig City Public Market noong Sabado na ikinamatay ng 3 katao. Nakilala na ng Pasig Police sa isinagawang tactical interrogation ang dalawa pang kasabwat ng nadakip na suspect na si Ray Rufino. Kinilala ni Rufino na dating miyembro ng Philippine Marines ang kanyang mga kasama na sina PO1 Noel Breboneria at PO1 Yuri Jason Afos, kapwa nakadestino sa PNP Headquarters Service Support Group sa Campo Crame. Sinampahan na si Rufino ng reklamong robbery with multiple homicide, pati na ang dalawang suspect na pulis. Lumitaw kasi sa investigasyon na sila ang umagaw ng bag na may mahigit 100,000 piso mula sa mga binaril nilang negosyante at kolektor sa palengke na sina Ruel Malimban at Juanito Molina noong Sabado. Sa kanilang pagtakas, sinarang sila ng traffic enforcer na si Jonathan Mariano. Kanila rin itong binaril at napatay. Sa loob ng na-recover na sasakyan ng pulisya na sinasabing gagamitin sana ng mga suspect sa kanilang pagtakas, nakuha ng Pasig Police ang mga ID, uniforme at baril na pag-aari ng mga suspect. Sa ngayon, yun pa ang dinidetermine natin kung sino sa 3 ang mastermind. Pero ayon sa mga impormasyon nating nakuha, ay itong si Ray Rufino ay hindi pa katagalan na nagkakilala sila itong dalawang suspect na still at large. Patuloy namang inoobserbahan sa pagamutan ng nadamay sa putukan na si Gibson Urban na tinamaan sa muka habang namamalengke noong araw na iyon. Ang pamilya naman ng 35 anyos sa traffic enforcer na si Jonathan Mariano, bagaman taas noo sa kaliwat ka ng pagkilalang kanilang natatanggap dahil sa kabayanihang ipinamalas ng biktima. Nang harangin at habulin nito ang mga suspect na walang awang bumaril sa kanya. Humihingi ng hustisya at tulong sa lokal na pamahalaan. Bayani po yung pamangkin na napakabait. Kaya miski po sabihin niya sa mga kasama niya, talagang sinuon niya yung yung hirap ng para makatulong siya sa Ano po panawagan ng pamilya ngayon? Ang panawagan po sana po, tulungan po. Dahil kahit naman po magpunta kayo, makita naman po ang kalagayan nila po dito, talagang hirap sila. Bukod sa robbery, iniimbestigahan ngayon ng Pasig Police ang anggulong may dati nang nakaalitan ng biktimang si Malimban at posibleng ang grupo raw na ito ni Rufino, pati na ang dalawang at-large na pulis ang inupahan para itumba ang biktima. Nanawagan ng Pasig Police sa mga suspect na pulis na nanatiling at-large, isuko na ang mga sarili para sa ikalilinaw ng kaso. Yung hepe nila sa Camp Crame ay nag-coordinate na sa amin kaninang umaga at nung nakarang araw. At meron na kaming usapan para maayos ang kanilang pag-surrender, para hindi na rin kami mahirapan. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Time out! Mahigit 1 buwan na lang magsasagupa na sina Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Patuloy ang puspusang paghahanda ng ating pambansang kamao sa lungsod ng Baguio. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark? Mike, papasok na nga sa huling mga araw ang training ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dito sa Baguio City. Tuloy pa rin ang puspusang ensayo ng People's Champ dito sa Baguio City. Baka sa bilis ng takbo ni Pacman kaninang umaga ang kanyang resistensya at gaan ng katawan. Kailangan huwag magtamad-tamad at saka disiplina sa sarili ang kailangan. At higit sa lahat, dasal sa Panginoon. Pagdating naman ng hapon, pukpukan ng kanilang trabaho ni Coach Freddy. Dinig rin ng instructions ni Coach Freddy Roach sa kanyang alaga. Bahagi na rin ng training ni Pacquiao ang mga gawaing espiritual. Kagabi, dumalo si Pacquiao sa isang Catholic Mass kasama ang kanyang asawang si Jinky at si Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Camp John Hay. Tumanggap si Pacquiao ng blessing mula kay Bishop Carlito Senson ng Baguio City. Manghaho itong si Pacquiao na ito. Kala ko, sabi-sabi lang yun. Tinakita ko siya. I am pleasantly surprised. Surprised in a positive way. Nag-iwan din si Manny ng mensahe sa mga tao. Kailangan hindi lang tayo nagsisimba linggo-linggo, kundi mag-aral tayo ng Bible, magbasa tayo ng Biblia. Dahil the Bible is the manual to life, We should know our manual. Ayon naman kay Singson, suporta at hindi batikos ang dapat ibigay kay Pacman.
Dapat suportahan natin si Manny dahil siya nagbibigay ng karangalan ng ating bansa. Kung naman ang pagkukulang niya, wag na natin patikusin dahil malaking bagay pa rin yung nagagawa niya sa ating bansa. Ayon din kay Pacquiao, may napili na daw siyang kumanta ng Lupang Hinirang sa kanyang laban kay Timothy Bradley sa Hunyo. At posibleng next year, si Jessica Sanchez na ang kumanta nito. Isang espesyal na bisita naman ang dumalo kay Pacquiao kanina, ang cancer survivor na si Jennifer Valencia. Taong 2011 na madiagnose siya na may stage 1 breast cancer. At sa lahat daw ng kanyang nilapitan, isa si pambansang kamuo Manny Pacquiao na agad nagbigay ng tulong pinansyal. At ngayong tuluyan na siyang gumaling, iba na ang sadya niya sa pagbisita kay Manny. Gusto ko magpasalamat kay Sir Manny kasi isa ho siya sa nag-support po sa akin. So, ngayon po, totally recovered na po ako from sa sakit ko. Mike, nakatakda na sa May 3 ang huling araw ng training ng ating pambansang kamao dito sa Baguio City, kung saan matapos ito ay pansamantala siyang bababa ng Maynila at maghahanda na siya sa flight niya papuntang LA pagdating ng May 5. Mike? Itatanong ko sana yon pero mukhang nasagot mo na, Mark. Sa Mayo 5, tutulak na si Manny Pacquiao papunta ng Los Angeles para doon ay pagpatuloy yung paghahanda niya hanggang magpunta na siya sa Las Vegas para sa laban nila ni Bradley. Kaya ba yun? Tama yon, Mike. May 5 nga ang alis niya dito sa Pilipinas at may nag-aaba pang dalawang spar mate pagpasok niya sa wildcard gym at doon niya itutuloy yung huling yugto ng kanyang training, Mike. Maraming salamat, Mark Zambrano. Chika Minute! Very busy si Richard Gutierrez ngayong kaliwat kanan ng kanyang showbiz commitments. Dahil barito, kaya wala na siyang time para sa kanyang love life. Yan ang chika ni Lars Santiago. Pinaksihan ng pamilya ni Richard Gutierrez ang pagrampa ng kapuso actor sa launch ng kanyang Dio Cologne line. Kita sa mukha ng mag-asawang Annabel Rama at Eddie Gutierrez ang pagmamalaki habang pinapanood nila si Chard. Abala naman sa pagkuha ng larawan at panunood sina Rufa, Raymond at ang mga anak ni Rufa na sina Lorene at Benny. Siyempre, I'm thankful and sobrang natuwa ako na nandyan sila, na sumuporta sila sa akin, and hindi talaga sila nagkulang sa akin sa lahat ng events na ginawa para sa akin. Nakakahilo raw ang buwan ng Abril para kay Richard dahil sa kanyang schedule. 2 bagong show kasi ang sinimulan niya para sa GMA. Nagte-taping na siya para sa primetime soap niyang Makapiling Kang Muli, kung saan kasama niya sina Carla Abellana at Sara Labati. Ginagawa rin niya ang Pinoy Adventures para sa GMA News and Public Affairs. Masayang-masayang nagkwento si Richard tungkol sa show na ito. Yes, it's the first of its kind and it's really an exciting show dahil pupuntahan namin ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas na hindi pa napupuntahan ng maraming tao. Lahat ng adventures ginawa ko na dito, nag-cliff jump ako, mountain bike, rappelling, at simula pa lang yun. Marami pa kaming gagawin. Dahil sa pagiging busy, pati love life ay tila napapabayaan na rin ni Richard. Ayon sa kapuso actor, nananatili siyang single at walang commitment. Yes, I'm dating, of course, and kailangan natin yan, syempre, di ba? Pero right now talaga, I just wanna, stay private, and at the same time, I'm really busy with my work. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Japanese model Daniel Matsunaga emosyonal nang magkwento tungkol sa breakup nila ni Heart Evangelista. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, daang-daang patay na pelican at dolphin natagpuan sa dalampasigan ng bansang Peru. Issue ng sex change, sumalubong kay Bibi Gandanghari sa pagbabalik niya sa bansa. Daniel Matsunaga naiyak ng pag-usapan ng hiwalayan nila ni Heart Evangelista. At ilang programa at personalidad ng Kapuso Network kinilala sa Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. 24 Oras, most popular TV program for news and public affairs. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.